May napapansin ba kayo mga kaistoryan kakaiba ngayon kay Yorme, kay Mayor Isko ng Manila City? Bilib na bilib siya ngayon kay PBBM. Ibinibida niya si Presidente. Thumbs up siya kay PBBM. Kaya po pala itong si Yorme mga kaistorya lumambot ngayon kay PBBM. Kasi meron pong isang bagay na nagawa si Presidente na siya lang ang nakagawa mula po nang magkaroon ng sariling gobyerno ang Pilipinas. Ibig sabihin mula nang nagkaroon tayo ng presidente, mula kay Emilio Aguinaldo, ilang presidente yan, hanggang kay PBBM, si PBBM lang po ang nakagawa nito sa Manila City. Hindi lang Manila City, mga kaistorya. Actually, Metro Manila. Actually, buong Pilipinas. Si PBBM lang po ang nakagawa ng ganito. Isipin ninyo mga kaistorya. Kaya pala ang mga kalaban ni PBBM, tama yung sinabi niya eh. Ako naniniwala ako isa ito sa dahilan kung bakit ang mga kalaban ni PBBM galit na galit sa kanya. Nakikita kasi ng mga Pilipino mga kaistorya. Baliktad yung ginagawang panira kay PBBM. Baliktad yung nakikita at nararamdaman ng publiko kasi nararanasan nila eh. Yung mga ginagawa ni PBBM na magpapagaan at magpapaganda sa pamumuhay ng mga Pilipino. Sabi kasi ni PBBM noon, sa mga Marcos daw, ang politika ay sa pamamagitan ng performance. Pag maganda raw ang performance mo, ay marami daw lumilitaw na kalaban mo, marami daw nagagalit sa'yo. Ibig sabihin, mas marami kang kalaban, mas maraming nagagalit sa'yo, mas maganda ang performance mo. Anong sitwasyon ngayon, di po ba? Mga kaistorya. Ang pinag-uusapan natin ito, ipakita ko sa inyo. Ito po yung pang world class na pabahay ng administrasyon ni PBBM, mga kaistorya. Bakit ko nasabing pang world class? Palakihin ko muna. Isipin ninyo, condo type yan. High-rise building po yan, mga kaistorya. Alam nyo ba kung magkano ang price range ng mga condominium sa Manila City? Sa Metro Manila. Mga kaistorya, nag-research ako. Meron ako sa inyong ibibigay na kaunting example. Ito DMCI Homes, mga kaistorya. Ang price range, mga kaistorya, 3 million pesos, ayan hanggang 14 million pesos. Saan naman kukut-kut ng 3 milyong piso ang mahirap na mamamayang Pilipino? Saan naman niyang kukut-kutin? Ay pagkahirap-hirap kumita ngayon, mga kaistorya. Di po ba? Pero, mga kaistorya, binibigay ng administrasyon sa mahihirap na Pilipino. High-rise building, pang world class, hindi kagaya ng mga pabahay ng mga nakarang administrasyon na nakikita na itinapok sa sulok kung saang probinsya, malayo sa syudad, malayo sa trabaho, malayo ang babiyahihin ng mga tao, mamamasahin ng pagkalayo-layo, hassle, malayo sa paaralan, malayo sa palengke, malayo sa ospital. Pagkatapos mga kaistorya, di inilipat na yung mga inilipat na tao doon sa pabahay dati ng gobyerno, lumalayas bumabalik sa pinanggalingan sa syudad. Bakit? Ay ang hirap nga ng buhay, malayo sa trabaho, sa lahat na ang layo, ang mahal pa ng pamasahe balikan, ang haba pa ng biyahe, kung minsan wala pang maayos na linya ng kuryente at saka ng tubig. Ang pabahay ni PBBM sa loob mismo ng syudad, kung saan pamamahalin ang mga pabahay, doon pa itinayo. Ako nakapag-cover na po ako ng pabahay ni PBBM somewhere in Cavite. Talagang nakita ko Nag-live nga ako doon, mga kaistorya. Talagang ang tibay. Kasi may knowledge ako sa construction, di po ba, mga kaistorya? Dati tayo nang naumuntrata, small time lang naman. Pero sapat naman siguro yung knowledge natin para masabi natin pang world class ang isang establishmento. Talaga po mga kaistorya, yung mga nakatira doon at nakinabang sa pabahay ni PBBM, ang laki ng pasalamat nila kay PBBM. Ito, sipin ninyo, 16,000 Manilenyo makikinabang dito sa dambuhalang in-city housing ng administrasyon ni PBBM.
Naku, bakit ko nasabing si PBBM lang ang nakagawa nito? Yung kanyang tatay at nanay, alam ko may naging pabahay din, tenement ba ang tawag doon, dyan sa Malabon at saka dyan po mga kaistorya sa Tondo, meron din sa Pasig, kung hindi ako nagkakamali. Oo, mga kaistorya. Paki-comment po dyan ha, yung mga nakakaalam. Nung time nila, pang world class din yon mga kaistorya. Ano ho, kasi talagang matataas din na building eh. Pero ngayon, yung kay PBB, talagang in-upgrade oh. Kumbaga mga kaistorya, todo na eh. Tinudo na ng administrasyon ni PBB. Ilang bilyon ang halaga yan. Kaya pala si Isko, bilib na bilib kay PBB. Tingnan nyo pati si Mayor Lenny. Kasi doon sa Naga City, meron din high-rise building din, pabahay eh. Sa mga Bicolano doon eh. O kita ninyo, bumilib din si Lenny. Diba mga kaistorya, lumambot din kay PBBM. Sana yung isa pang kabilang partido na walang tigil kasi sira kay PBBM. Kung ganun din sana ang ginawa, tumulong na lang sana mga kaistorya, hindi yung namulitika ng namulitika. Alam naman natin eh, ang nag-umpisa ng pamumulitika sila eh. Diba? Hindi naman si PBBM. Tahimik naman na nagtatrabaho si presidente noon, pero anong ginagawa nung kabilang banda na yon, di ba? Prayer rally ng prayer rally, prayer daw, pero pag akit ng politiko sa entablado, ang isinisigaw, pababain yung presidente si PBBM sa pwesto. Prayer ba yun? Di ba? Pamumulitika yon. Pag wala pa nung usapin ng impeachment na yan, wala pa yung usapin na yan noon. Ginagawa na yan ng kabilang partido. 'Di ba? O ngayon kung sakali man 'di ba na sasabihin nila, sila daw ay inaatake ni PBBM, ay kung sakali mga kaistorya na totoo 'yun, malamang nag-respond na lamang yung presidente natin, 'di ba? Alam naman natin presidential election pa lang ay inaatake na si PBBM, 'di ba? Sistema ng politika sa Pilipinas. Kung sana ang ginawa nila kagaya ng ginawa ni Isko at saka ni Lenny, parehong katunggalian ni PBBM Yung walang kulay politika na lamang sana, tulungan na lamang para po mga kaistorya sa pagtulong sa mga kababayan natin. Hindi maganda sana, di po ba? Ang sabi dito sa caption, malapit nang makumpleto ang in-city housing project sa Port Area, Manila sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH project na ito, target na mabigyan ng maayos, ligtas at abot kayang tirahan ang mahigit 6,000 pamilyang Manileño, lalo na ang mga informal settlers family. Sa mga nagtatanong paano daw mag-apply sa pabahay ni PBBM, yan po mga kaistorya ibinabana sa local governments. Kaya po kung napapansin ninyo, especially dyan sa mga local settlers area, ay lagi nagkakaroon ng regular na survey ang gobyerno. Kasi doon po yan idinadaan mga kaistorya. Okay. Anyway, para doon sa mga gusto, pwede na namang mag-apply sa NHA. Massive in-city housing under PBBM's expanded 4PH fast rising in Manila to benefit 6,000 Manileños. Wow. Ganda nito, mga kaistorya. Oo. Ang ganda nito. 2,150 units. I-multiply ninyo yan sa 3 million pesos each. Ang lalabas dyan, mahigit 6 billion pesos mga ito. Sasabihin ko rakot yung presidente. Tandaan ninyo, sa pabahay na yun na programa ni PBBM, kung hindi po ako nagkakamali, wala diyang ginagastos na pera ang gobyerno natin. Wala pong nire-release na pera ang gobyerno natin. Kaya walang makukurakot. Kasi ang pagkakaalam ko, yan po ay partnership po mga kaistorya ng pribadong sektor at saka po ng gobyerno natin. Pribadong sektor po, kung hindi ako nagkakamali, ang gumagastos dyan. Kaya walang kukurakutin mga kaistorya. Na sana naman naiintindihan ng mga kababayan natin. Sakripisyo nga ito kung tutuusin sa gobyerno Kung ganyan sana ang ginagawa ng kabilang partido na wala ng tigil kakapanira sa presidente natin, tumulong na lang sana itong mga nasa Middle East o ilang batch na yung na-repatriate ng presidente natin o yung kabilang banda na batikos ng batikos kay PBBM, may na-repatriate ba sila? Sabi nila, ang dali-dali daw magpalipad ng eroplano doon. Ang tanong, ilang araw nang nakaraan, nagawa ba nila? Nakatulong ba sila para maibalik dito yung mga OFW from Middle East? Walay.
Yan sinasabi ko tigilan ang pamumulitika. Gawin ang trabaho para makatulong sa mga Pilipino, di po ba? Mga kaistorya, nakikita sa gawa, hindi yung sa ngawa, mga kaistorya. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., pinaiigting natin ang pagpapatupad ng mga proyektong pabahay upang mas mapabilis ang kanilang pagkumpleto. Ngunit kasabay nito, malinaw din na hindi dapat masakripisyo ang kalidad ng bawat unit. Kaya nga mga kaistorya pang world class Pinagsasabay natin ang bilis habang mahigpit ang sinisiguro ang pagsunod nito sa ating pamantayan sa konstruksyon. Isipin ninyo mga kaistorya, pagka ikaw ay bibili ng unit sa isang kondo, high-rise building, kung hindi pa ako nagkakamali, pakitama ako kung ako ay mali. Pati po mga kaistorya yung parking slot kung may kotse ka, alam ko may bayad po yun. Alam ko hindi po yung libre. Ganun yun. Yun ang pagkakaalam ko ha. O dagdag po na balita, tingnan ninyo ito ha. 70 OFWs repatriated from Qatar, Kuwait. 317 more arrive from Dubai. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, pang-4 na batch na ba ito o pang-5? Paki-comment dyan mga kaistorya. Kita ninyo? Yan kumikilos ang administrasyon. Tumulong na lamang sana. May nakita kong balita. Nung Lunes na ispatan po si Chavit Singson at saka si Senator Jinggoy na magkausap sa Senado. Nababalita kasi natitistigo daw, magsasalita daw itong si Chavit Singson sa hearing po ng Blue Ribbon Committee. Ano kaya ang pinagpaplanuhan? Meron ba tayong aabangan? Meron na naman bang pakyaw-kyaw? Yung mga ngaw-ngaw, meron na namang kaya. Ano na namang kaya ito? Mga kaistorya. Ito pa, isusumpe na daw po mga kaistorya si VP Sara at saka yung kanyang asawa, yung kanilang tax business records. Bakit? Damay yung mister ni VP Sara. Ang sabi, subpenas may be issued on the incoming tax returns and business records of Vice President Sara Duterte, as well as her husband, lawyer Manasseh Carpio. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon on Sunday to explain what he described as an alleged 50 million pesos gap between Duterte's cumulative government salary and her declared net worth. Ganun. Naku, nadamay na yung asawa. We will not just be doing a subpena on the SALENS. May issue kasi ng SALENS si VP Sara, sabi sa mga balita, na yung bank records, so on and so forth, na hindi naka-declare sa kanyang SALEN, And bank transactions, ayun na nga of Vice President Sara Duterte and Attorney Mans Carpio. We will also undertake subpenas on the incoming tax returns of couple, incoming tax return, bank returns, and is a registration of all the businesses that have been. Yan ba yung mahirap? May mga negosyo. Sabi kasi ni former President Rodrigo Duterte, mahirap lang sila. Ito pa, napansin nila, Salin daw po ni VP Sara, mga kaistorya, noong 2007 ay 7 million plus lang. Tumalon daw po, lumobo, noong 2024, naging 88 million pesos. Ganun. Lumobo. Kung ganun. So dapat, yun siguro ang target nilang, alamin kung bakit lumobo ng ganun. Mga kaistorya, anyway, kung walang mali, palagay ko mga kaistorya, may papakita nila na wala silang kasalanan. Pero kung may mali, paano nila i-explain yun? Di ba sa part ni na VP Sara Duterte? Sabi po ni Ridon, mga kaistorya, businesses and professional activities cited as sources of other lawful income. Isa kasi yan sa legal na pinagkukunan ng income mo, yung mga negosyo. Would have needed to generate around 200 million to 400 million in revenue over 17 years to explain the roughly 50 million gap. Ibang bagay yung correction, kasi kung mere correction, for example, you did not disclose it into your SALN. Well, pagka sa SALN kasi, kahit pagaling sa negosyo mo, kaya nga net worth mo yun dideklara mo yun sa SALN mo. Yun ang pagkakaalam ko. So may pinag-uusapan ngayon sa SALN. Ito pa. Ito naman ay simut-simut na balita na lamang kasi nga mga kaistorya, di ba? Baka nalalampasan na
Yun daw pong maleta nitong 18 na Marines na pinakita ni Attorney Levy Baligod, mga photos, nangyari daw po yun panahon ng Duterte administration. Sabi po yan ni Ombudsman Remulla. Aray. Isang maleta delivery nangyari nung speaker pa si Velasco. Yan na nga, presidente si Duterte. There was a delivery done in the supposedly the joint affidavit of the 18 Marines. But when we investigated that angle, it appears this delivery was done during the time of former Speaker Lord Velasco. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Yan na nga tayo eh. May posibilidad daw po na nangyari yon. Ito eh. Ang isa sa mga unang pagpapadala ng mali-malitang pera sa mga mababatas noong panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganoon. Yan nga tayo eh. Yan na nga tayo eh. No? I-verify pa nila mga kaistorya. Dagdagan ko pang balita. Napanood nyo ba yung nag-trending sa Facebook? Video clip yon. Kumbaga relief goods na bigay umano ni Senator Bongo, nakatimba, nasa timba na kulay itim nakalagay, binidyuhan. Nung mga nakakuha. Ay nako, parang ang lumalabas na parang isang propaganda lamang o parang lang kasi kalahati nung timba ang laman grocery, ang kalahati karton. Kumbaga mga kaistor pandaya. Ito ipakita ko na lang. Yan yun ha, ipinost po yan ni Attorney Jesus Falsis. Wait lang, yan, i-play natin ha. Ayan o. Ito yung pinilaan ng mga tao kanina. 7 oras, mula umaga hanggang ganong oras. Tanghali, tignan nyo. Ayun o, ganyan o. May karton? May karton o. Walang laman yan o. Tangina, may karton. I-mute ko na kasi may nagtutungayaw. Caption dito ni Attorney Jesus Falsis, mga biktima ng sunog sa Nia Road, Barangay Pinyahan, binash ang binigay ni Senator Bongo na baldeng may food packs dahil akala nila punong-puno yung balde, yun pala may karton na pampakapal at unti lang pala yung laman o may budol-budol lang pala. Yan ang number 1 senator last year. Akala ko tatay, yun, teka lang, i-highlight ko para makita natin. Akala ko tatay mo karton, yun pala, pati ayuda mo karton. Gapang ang malas at sakit. Ay nako. Na tayo? Oo. Ay, tigilan natin ang pamumulitika mga kababayan kung magpakatotoo po tayo ha. Magpakatotoo tayo yung puso at isip natin, ibigay natin sa bayan po natin, sa mga kababayan natin kung ikaw ay isang elected official. Tigilan natin pamumulitika. Pwede po ba magtulong-tulong na lamang tayo? Nako, nakakadismaya o sistema ng politika sa Pilipinas. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa ating Panginoon at maraming salamat sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagbabalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.